Kung matagal ko na po kayong followers, alam na ninyo yung kwento tungkol sa lolo ko. Yung po yung lolo ko, doon sa hindi pa po nakakaalam, yung po ang kasama ko noon na pagka gusto niya ng mamon, magdadatsal lang siya, lilitaw yung mamon sa kamay niya. At sinabi niya sa akin na meron din ako noon. Pero ang lolo ko po, hindi po nagsusugal. Sabi niya, bawal daw gamitin yon, bawal sa pera, puro pagkain lang. Yan po yung lolo ko. Nung mamatay po siya, nasa isang bahay kami kasi may sakit na siya. Parang inaantay na namin yung pag-alis niya. Kaming magpipinsan, magkakatabi sa banig. Nandun siya sa taas, dun sa may kama. Nung mamatay po siya, ginising niya ako. Tapos, nalilito ako kasi sabi ko, Lo, ikaw yung nakahiga, diba? Sabi niya, huwag ka maingay, ka, sumunod ka sa akin. Lumabas kami. Tapos sabi niya, huwag mong tapakan yung abo, linabas ng alinagayan ng lola mo. Yung abo kasi, pag dumaan daw ang patay, basta may ibig sabihin yun. Kasi may makikita kang footprints. Anyway, lingon ako ng lingon. Sabi niya, sige na, tumingin ka na. Ano ba ang tinitingnan mo dyan? Eto na ako kasama. Siyempre, Bicol po yun. Eto ako kasama mo na. Sabi ko, Lo, bakit ganun? Hindi ka ba nag-aalala na wala ka ng katawan? Siyempre, bata, yung mga tanong ko, yung mga walang katuturan. Sabi niya, hindi naman ako ito. Yan, ginamit ko lang, parang damit lang yan. Talagang napapalitan. Pero syempre, titingnan ko pa rin kung ano mangyayari pagkatapos. Anyway, baka po masyadong mahaba lundagan ko na. Alam na ng lahat, na patay na siya, nagising na, making the story shorter, Pati yung pag-imbalsa mo, doon po ginagawa. Pinanunood niya yun. Ako, nanonood din. Di syempre, I don't find it gruesome. Some people might know. Ako, hindi. Siguro kasi lolo ko yun. Pero siya, curious siya. Tinitingnan niya yung mga umiiyak. Ito pong ikikwento ko sa inyo, yung mga experiences ko doon sa nakikita kong namamatay. Ang pagkamatay, para lang pong, tingin ko transition lang. Parang lilipat ka lang ng bahay. Naiiyak ako kasi mas malungkot yung naiiwan kesa dun sa umaalis. Yung lolo ko, sabi niya, ikaw lang nakakakita sa akin kahit gusto kong magparamdam sa kanila. Halos di naman nila ako nararamdaman kaya ikaw na lang ang kinakausap ko. Hanggang sa hindi na kami nag-uusap kasi nung pangalawang araw, meron na ako nakikitang ilaw na parang nililingon niya palagi. Maliit lang po yung ilaw. Tapos parang sinasabi niya, narinig ko lang po sa isip ko, parang sinasabi niya, sandali po. Pangatlong araw, nakikita ko na po na merong mga sumusundo sa kanya. May mga puti, merong mga yung kamag-anak namin, yung iba hindi ko naman po kilala, yung matatanda na sabi niya kamag-anak namin, pero hindi po matanda tingnan, sabi lang niya sa akin yun. Yun po yung pangatlong araw. Tapos umalis na po siya. Paminsan-minsan, parang nararamdaman ko siya pero hindi ko na nakikita. Hanggang sa ika-4 na pong araw. Siya na po ang nagsabi sa akin yan after a couple of years na sinasabi niya sa akin pag dumadalaw siya sa akin kung ano nangyari, kung saan siya nagpunta. Na yung pang-4 na pong araw pala, doon siya nagdesisyon pagka binibigyan ka po ng karapatan na
I mean, if you have the choice, if you probably did a lot of good things, may choice ka. Kung gusto mo nang umalis talaga, pumunta na doon sa pupuntahan mo. Ang sabi po niya, napaka-importante talaga na gumawa ng kabutihan. Kasi lahat daw yon counted kahit gaano kaliit. Nakasulat daw yun. At saka, yun ang batayan. Kadalasan, hindi daw po yung mga naipon dito sa lupa, hindi daw po yung mga trophies. Sabi niya sa akin, kahit gaano kaliit na ginawa mong kabutihan, nakalista yan. At ang laki-laking bagay, ang laking tulong sa kaluluwa mo. Ang laking tulong. Kaya palagi niya sinasabi sa akin, maging sa hayop, magpakabait ka, asikasuhin mo sila dahil ibinigay yan sa atin, hindi para saktan. Yung mga ganun po. Siyempre, iba-iba. Hindi naman po lahat pare-pareho. Iba-iba ang style ng pagka namatayan ng tao, depende sa religion, ano po. Ang sabi lang po niya sa akin, noon to pa, tagal na. Kung susunugin, hindi naman niya tinawag na cremation eh. Kung susunugin daw, bigyan muna ng pagkakataon yung kaluluwa ng 2 o 3 araw bago siya i-cremate. Kasi lahat na nangyayari ay naririnig pa niya at hindi siya nasasaktan pero nararamdaman. Hindi ko po naintindihan masyado yon. Kinukwento ko lang po sa inyo yung mga experiences ko. At saka yung mga nagsasabi po na ba't ako tumitingin ko minsan sa yung gumaganyan bago magsalita o mabagal. Kasi po, inaalala ko po, hindi lang po yun. Ang hirap ipaliwanag verbally ng mga nakikita ko. Ang hirap isalin sa salita. Maski yung pakikipag-usap nila sa akin because when they talk to me, hindi po verbal. Naririnig ko po, naiintindihan ko, pero hindi language. Kung language man po yun, hindi ko alam kung anong klaseng language yun. Yun po. Ang nakakawa, usually nasasaktan, yung mga naiiwan tulad natin. Nalulungkot po ako pagka naalala ko yung mga minamahal kong wala na. Araw-araw ko pinagdadasal. Alam nila yun at saka nakakatulong yun. Pasensya na kayo. Napaka mamon po ako pag tungkol chat. Kalimutan ko tuloy ko minsan yung mga sasabihin ko pagka nagiging emotional ako. Ano po? Basta po, ipagdasal ninyo sila, lalo na pag nagpapakita sa inyong panaginip. Kailangan po nila yon. Bihira naman po ang nagsasalita sa panaginip, yung maririnig mo. O kung magpakita man sa inyo, huwag ninyong katakutan. Kung hindi ninyo maintindihan, hindi sila nagsasalita, pero maiintindihan ninyo kung ano sinasabi nila. As long as you don't get scared, pag hindi po kayo natatakot. Siyempre, kung ayaw ninyo, pwede nyo naman pong sabihin. Magkakaiba po, hindi pare-pareho ang style. Meron na po ako nakitang iba. Hindi ganyan. Pero yung sa lolo ko, yun po ang unang, yung kausap ko siya. Dati naman, pag kami namamatay na kamag-anak kami na dinadala po ako ng nanay ko at lola ko, nakikita ko lang, pero bihira naman, hindi mo na ako kinakausap, hindi siguro ako kasing close dun sa lolo ko. Sige po, kung may tanong kayo, message nyo lang po ako. Maraming salamat po. God bless everyone.